Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Santiago Rosales. At ako naman si Jella Bitin Chapoco. Kami ang tagapag-ulat ng Pangkatang 4. Nasusuri ang mga salitang ginamit sa pagsulat ng balita ayon sa napakinggang halimbawa. Natutukoy ang datos na kailangan sa paglikha ng sariling ulat, balita pati sa materyal na binasa. Ano ang balita? Ang pinakabuhay ng isang pahayagan. Kung walang balita, walang mailalako ang isang tagapaglathala ng isang periodiko o isang magazine. Balita ang nasising pinakasalayan, basis ng halos lahat ng artikulo sa isang periodiko. Editorial man o lathala in features o maging ang mga pitak, kulom, ibig sabihin, ito ang pinakalaman at buto at kaluluwa at dugo ng isang dyaryo. Balita ay anumang bagong impormasyong maibibigay ng isang periodiko sa kanyang mambabasa. Sinagot ng balita ang 6 na katanungan. Ano? Ang nangyayari. Sino? Ang mga tao na kasangkot sa pangyayari. Saan? Ang lugar na pinangyayarihan. Kailan? Kalian naganap ng pangyayari. Paano? Paano nangyari? Bakit? Dahilan ng pangyayari. Layunin ng balita. 1. Maglahad ng impormasyon. 2. Lumilibang. 3. Magturo at magbigay ng karagdagang at kaalaman. Uri ng mga balita. Kaunang balita. Hindi pa nangyayari ang ganitong uri ng balita, ngunit kailangan itong malaman ng tao upang mabigyan sila ng bahala o di kaya ay makapaghanda. Gumagamit ng pandiwang paghihinaharap ang balitang ito. Tuwirang balita. Ang pangyayari ay tuwirang inuulat at nagtataklay ng mahalagang impormasyon para sa mambabasa. Balita sa pakikipagpanayam. Pinagtitibay ng uri ng balita ito ang katotohanan ng pangyayari dahil gumagamit ito ng mga pahayag ng mga kinauukulan. Tinataglay rin dito ang mahalagang sinabi ng pinapayagan. Balitang lakhalain. Ang pangyayari sa uri ng balitang ito ay makatotohanan. Ibinibigay ng sumulat ang kanyang impresyon, ngunit walang pagkiling at maaari ring may pagdiwanag ngunit hindi nabibigay ng opinyon. Balitang kilipin. Ito ay maikli subalit mahalaga. Ang mga balitang ito ay pinagsama-sama sa isang kulong. Kailangan ilahad dito ang mahalagang impormasyon. Madali ang balita. Flash news. Ito ay isang uri ng balita na mahalagang maiulat kaagad sapagkat huli na kung ibabalita pa sa susunod na issue. Kadalasan, ito ay makikita sa tainga ng pahayagan, katabi ng pangalan ng pahayagan. Balitang may lalim. Independent news. Ang uri ng balitang ito ay nabibigay diin na ninalalaman ng mga pangyayari at nangangailangan ng masusing pag-aaral, pagsususi at panaliliksik upang maipaliwanag ito ng maayos sa mga mambabasa. Halimbawa ay ang issue tungkol sa abortion, divorce at iba pa. Balitang may siniping sabi. Speech story. Ang uri ng balitang ito ay nanggaling sa tuwirang pahayag, talumpati, liham o taong panayam. Gumagamit ng batitas na pinipi upang matukoy ng mga mambabasa ang siniping sabi ng nagsasalita. Inverted pyramid. Ang inverted pyramid na ito ay pamatnubay, detalye, iba pa. Ang estilong inverted pyramid ay sinasabing pinaka-epektibo gabay para maayos na makapagsulat ng balita.
mga gabay sa pagsusulat ng balita. Itampok sa pamatnubay ang pinakamahalagang pangyayari na nakalap. Pangalawa, sikaping maging mabuti. Maging buhay ang pamatnubay sa pamagitan ng pagsisimula sa pandiwa. Iwasan ang pagbibigay ng opinyon at pagbibigay ng palagay sa balita. Suriin ang katotohanan at kaayusan ng madetaling nakalap. Alamin ang estrukturang gagamitin. Gumamit ng maikling pangungusap upang hindi mabagot ang mga babasa. Gumamit ng mga simpleng salita na maunawaan ng marami. Isama lamang sa isinusulat ng balita ang halagang pangyayari sapagkat ang Espanyol ng balita ay limitado lamang kung kaya't hindi dapat pahabain. Sumulat ng balita ng ngayon sa interes ng mambabasa. Iwasan ang pagligoy-ligoy na pag-uulat upang di lumikha ng pagkalito sa mambabasa. Maging makatotohanan sa pagbabalita. Tandaan, Ang lead o pamatnubay ay bahagi ng balita o matatagpuan sa simula at nagtataglay ng mahalagang impormasyon. mga uri ng mga patnubay. Patnubay ng konbensyonal. Ang uri ng pamatnubay, lead, na ito ay karaniwang ginagamit ng mga mamahayag sa pagbuha ng detalye ng balita. Sinasagot nito ang anim na katanungang ano, sino, saan, kailan, bakit, at paano. Alinman sa katanungan ito ay maaaring gamitin ng reporter upang maitampok ang mahalagang pangyayari sa ibabalita. Ano? Itinatampok ang sagot ng katanungang ito kung mas mahalaga ang pangyayari kaysa sa taong kaugnay ng balita. Sino? Mas binigyan ng paghahalaga ang tao kaysa pangyayari, lalo kung siya ay kilala sa lipunan. Saan? Sa pamatnubay na ito ay tinatampok ang lugar ng pangyarihan ng balita. Bakit? Itinatampok sa uring ito ang dahilan kaysa sa ibang katanungan. Kailan? Sa uri pamatnubay na ito ay tinatampok ang oras at pitsa ng kaganapan. Paano? Bihira ang reporter na nagsimula rito kundi lamang mahalaga ang pitsa o takdang oras. Paano? Itinatampok ang paaraan pagkaganap ng mga pangyayari. Patnubay na di konbensyonal. Maaring gumamit ng ganitong uri ng pamatnubay upang di maging kabagot-bagot para sa mambabasa ang balitang kanilang binabasa. Natiro ang ilang pamatnubay na di konbensyonal na maaring gamitin. Pagsalaysay. Inalahad ang mga pangyayari na waring magkukuwento lamang. Paggulat. Ito ay maikling ngunit umaakit ang mambabasa. Pagtatanong. Sinisimulan ang pamatnubay sa pamamagitan ng patanong. Paghahambing. Dalawang bagay o pangyayari ang pinaghahambing sa pamatnubay na ito upang mapakita ang kaibahan. Tahasang pahayag. Ito ay pahayag na mahalaga o kilalang tao na sinipi at itinatampok sa unahang balita. Kawikaan. Itatampok ang isang kawikaan na may kaugnay sa balita. Ilang tip para sa isang mahusay na patnubay. Maikli subalit malaman. Ideal ang 10 salita lamang na matutukoy na manunulat ang isang salitang magdadala ng buong istorya. Pangalawa, huwag maging maligoy. Gawing direkta ang lead paragraph. Iwasang maging mapalabok, kasusuyuan ng mambabasa ng ganiyong tipo ng pamatnubay. Ang pagiging artistiko ay nakakatulong. Pangatlo, pagtuunan ang mismong aksyonan sa balita sa halip sa pagtutuunan na manulat ng pansin ang nangyari. Ang dapat na maging focus niya ito kung paano nangyari ang pangyayari, gumamit ng active voice o pagkasalukuyan ng pandiwa, present tense sa pangungusap, pagsulat ng lead.
Pang-apat, panatilihing nagkatuon ng pansin sa inyong mababasa sa inyong ibinabalita sa paglagay ng pinaka-importanteng impormasyon sa unahan ng inyong balita. Mga tip para sa mahusay na transisyon sa balita. Pang-isa, tiyaking sunod-sunod ang detalye ng mga pangyayari sa inyong istorya. Pangalawa, gumamit ng mga introduksyon bilang transisyon sa pagitan ng mga sinisiping pahayag ng inyong source. Pangatlo, likhain ang panibagong senaryo ng pagkikilala sa bagong subject na tinatalakay o isang panibagong diskurso. Mga bahagi ng balita. Ayon sa sinasabi na inverted pyramid, nandito ang lead. Ang una, ikalawa, ikatlong parapo ng balita. Pangalawa, katawan ang maglalaman ng mga kinakailangang impormasyon. Pangatlo, conclusion ng paglalagom ng buong istorya. Salamat po. Ito ang lahat ng aming ay sasabi tungkol sa balita. Salamat sa lahat.